cases units. And as of May 2026, humigit kumulang 2,600 po ang bilang ng mga abogado ng PAO at humigit kumulang naman 1,000 ang support staff nito. So nahahati po ang programa ng Public Attorney's Office sa tatlo pong major category. We have judicial services, quasi-judicial services, and non-judicial services. Kapag sinabi po natin judicial services, ito po yung paghawak po ng mga kaso, whether sa korte po yan, tribunal, or quasi-judicial agency. Ang pinakapapel po ng Public Attorney's Office dito ay basically bigyan po ng abogado yun pong ating mga kliyente magmula sa pinakasimula ng kanilang kaso hanggang umabot po sa Korte Suprema. Kasama rin po dito sa aming judicial services yung tinatawag po namin na limited services. So ito po ay pagbibigay din po ng abogado sa atin pong mga kababayan sa certain stages ng kanilang kaso gaya ng arraignment, pre-trial, promulgation at iba pa. Usually nangyayari po ito kapag yung isang kliyente po ay hindi po available yung kanyang private lawyer. So ina-appoint po ng mga hukom yung PAO lawyer para mag-substitute po for that specific hearing. And then, sa quasi-judicial services, meron po kaming dalawang programa, mediation and conciliation, kung saan nagiging avenue po yung Public Attorney's Office para magkasundo po yung mga partidong may alitan. As much as possible, ini-encourage po namin yung mga partido na magkaroon po ng reasonable amicable settlement para po hindi na po umabot sa korte yung mga kaso. And then, sa investigation naman po, sinisiguro po namin yung mga kliyente po sa mga kaso kriminal na hindi po biktima ng torture. Sa non-judicial services naman, ito po yung pinakamalaking bulk ng mga serbisyo po ng public attorneys. So meron po kami tinatawag na legal counseling and advice kung saan nagbibigay po kami ng payong legal po sa mga kliyente. Actually, 24/7 po yung hotline ng PAO Central Office. So umulan man or bumagyo, holiday man or may pasok, meron pong abogadong sasagot sa inyo. So 24/7 po. Sa district offices naman po namin ay hanggang 10 p.m. po yung hotline. And then, pwede po kayong magpagawa ng mga affidavit or salaysay or motion pleading sa Public Attorney's Office. And then, libre din po yung pagpapanotaryo sa aming opisina. In fact, pumunta po kami sa mga eskwelahan at iba pong mga government agency kapag pasahan na po ng PDS at ng SATM. So, nag-reach out po kami sa mga schools and other government agencies. And then, sinisiguro po din namin na well-represented po or well-assisted yung pong mga akusado during inquest investigation and custodial interrogation. Nationwide, ang aming po mga abogado ay pumupunta po sa mga pilitan at iba't ibang mga detention facilities para po makausap yung mga kliyente, whether i-update po sila sa status ng kaso or ihanda po sila para sa trial. Meron din po kaming tinatawag na legal information dissemination kung saan pumupunta po ang mga PAO sa mga komunidad, sa mga barangay, sa mga ibang agencies para po mag-conduct ng legal aid. And at the same time, mag-conducting po ng seminar, lecture, forum, training, workshop para po ma-educate yung ating pong mga kababayan hindi sa iba't ibang mga batas. Part din po yan yung pagpunta po sa mga barangay para i-train po yung ating mga barangay personnel, lalo na kung yung mga batas na na-encounter po nila ay kailangan po ng pag-respond po nila like sa mga VAUSI cases. Meron din po kaming medical and forensic services, lalo pat nag-a-assist po kami sa mga biktima po ng rape, biktima po ng torture, at iba pang kaso na kailangan po ng assistance medically. And then, yung aming pong PAO Central Office ay meron pong comprehensive na legal and medical jail visitation. So, sa mga jail visitation po na ito, hindi lamang po kami nagbibigay ng legal aid, kundi medical services, dental services, and optical services. So, ano po ba yung datos natin? So, noong 2025, meron po kaming kaso na 848,805. So yan po yung kabuang bilang ng mga kasong hinanggal po ng PAO. So kung makikita po ninyo, doon sa breakdown, ang pinakamarami po dyan ay criminal cases,
Sumunod po yung mga kasong ipinasa o isinumite sa prosecutor's office. Then pangatlo po yung civil cases. Sa limited services naman po, 208,946 po, yun po ang aming nabigyan ng legal assistance. So yan po yung breakdown. So sa judicial services po, ito po yung aming winning rate noong 2025. 88.30% po sa criminal cases, 73.21% sa civil cases, 83.51 sa labor cases, and 73.28 sa administrative cases. Overall, ang winning rate po namin ay 84.04%. Sa Pulis and Judicial Services naman po, 428,898 po yung aming nabigyan ng assistance. So yan po yung breakdown naman. And then, sa non-judicial services, ang amin pong natulungan ay tumataginting na 15,294,894. So yan po yung breakdown noon. Yung pinakamarami po, yung hihingi po ng legal advice or counseling. Sumunod po yung mga nagpapanotaryo. And then yung pong nagpapagawa po ng mga affidavits and mga salaysay. Okay, so kung susumahin po, yun po aming judicial, quasi-judicial at non-judicial services. Meron po kaming natulungan na 16,426,655. Gumawa rin po kami ng summary kung ilan na po yung mga natulungan namin at the start po ng administrasyon ng ating mahal na Pangulo. So from July 2022 to December 2025, yan po yung bilang ng mga clients na napagsilbihan po ng PAO. 47,961,758. Yung bilang po ng mga kasong nahawakan namin for that period ay 1,753,374. Overall favorable disposition rate po namin sa lahat ng kaso ay 83.27%. Sa criminal cases naman, ang overall favorable disposition rate po namin ay 87.17%. Ang total number po na napa-acquit namin sa criminal cases ay 88,444. At yun pong mga PDL o persons deprived of liberty na natulungan po natin mapalaya ay 302,103. Yun naman pong mga PDL na na-assist po during culmination program ng DOJ ay 23,779. So meron po kaming datos hinggil po sa mga type of clients na na-assist po ng PAO. Meron po sa mga drugs cases, senior citizens, indigenous people, CICL, violation po ng anti-BAUSI, no? PWDs, overseas Filipino workers, foreign nationals, mga biktima po ng rape, at mga refugees. So yun po yung data. And then, apart from those statistics, nais ko lang pong i-highlight yung pong mga programa ng PAO na talagang nagpapaigting or nagpapalawak po sa accessibility ng aming free legal services. Ito po yung mga programa na nag-reach out po sa ating taong bayan, whether online man or offline. Simulan po natin sa legal outreach and jail visitation services. So nabanggit ko na po ito kanina, no? Dito sa ating legal outreach, pumupunta po sa mga barangay, komunidad, o eskwelahan yun po ating mga PAO lawyer para mag-conduct po ng legal aid, seminar, training, workshop, no? Para i-educate po yung ating mga kababayan about po sa mga karapatan nila sa ilalim ng batas. At kasama rin po dito yung jail visitation services po, kung saan pupunta po yung mga PAO lawyers sa iba't ibang pilihan. So sa ating pong legal outreach in 2025, ang napagsilbihan po natin ay 350,719 clients. Sa mga jail visitation naman po, 681,479 po na persons deprived of liberty. And nakatulong din po kami sa pagpapalaya ng almost 75,000 po na PDL. Sa outreach activities naman po namin sa mga indigenous community, naniniwala po kasi kami na
Itong mga kapatid po natin na IT, kadalasan sila po yung hindi gaano or mahirap na puntahan, no? Lalo na in terms of social services. So kami po mismo sa PAO ang pumupunta po sa iba't ibang community sa Pilipinas para magbigay po ng hindi lang legal aid o hindi medical services po para po sa ating mga IT communities. So ito po, in 2025 alone, 213 po na pagbisita sa mga IT community yung nagawa po ng Public Attorney's Office. At sa mga pagbisita po na yon, nakatulong po kami sa 865 po ng mga kliyente. So doon po sa mga pagbisita na yon, sa po doon, mismo ang aming pong PAO Chief ang namuna dyan po sa mga pagbisita na yan. Tumulong din po at nag-participate ang Public Attorney's Office sa mga service caravans po ng ating gobyerno. Next slide please. Kasama po dyan yung libreng laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat o yung tinatawag po na Love for All. Yan po ay spearheaded po mismo ng ating mahal na Pangulo at ng unang ginang. Then, meron po tayong bagong bayani ng mundo, OFW Servisyo Caravan. Yan po ay organized naman ng DMW. At nag-participate din po kami sa mga iba't ibang service caravans ng mga LGUs, national agencies at iba't ibang mga organizations. So all in all, nakapag-participate po kami locally sa 437 na service caravans. And abroad naman po, 12 ang service caravans. So total of 20,202 po yung aming natulungan. Locally po yan. Tapos yung mga OFW naman po ay 2,960. Meron pong programa ang ating pong mahal na PAO Chief. Ang tawag po namin dyan ay #PALA, Persida Acosta's Legal Advice Program. Karamihan po kasi sa mga kababayan natin ngayon ay madalas po yung nasa online. No? So para ma-reach out po sila, bigyan po sila ng kaalaman, informasyon hanggang sa mga karapatan nila sa ilalim ng batas. Kaya po ginawa po itong program na ito. So basically, ini-air po ito via Facebook Live na may certain schedule po every month. Dito po, hindi lang po ito about teleconsultation, no? Nagdi-discuss din po dito yung ating PAO Chief ng mga plano, programa, activities ng Public Attorney's Office. Nagdi-discuss din po dito ng mga batas at mga decided cases ng Supreme Court. At nagpapaunak din po si Chief ng mga interview sa mga public personalities. So last year po, nagkaroon po ng 24 episodes ang #PALA. And then, meron din po kaming print and online legal articles. Din pong Dear PAO na daily po pinapublish ng The Manila Times. And then, yung pagtanong kay attorney na pinapublish naman po ng Bulgar, daily din po. So, i-plug ko lang po, no? Meron pong launching sa July ng Loss of Life na libro ng ating mahal na PAO Chief. Ito po ay koleksyon ng kanyang mga pananaw, mga refleksyon, mga opinyon, tungkol po sa batasan sa buhay. So bago po tayo mag-end, nais ko lang pong i-inform yung ating pong mga kasamahan sa media na pwede po kayong lumapit sa Public Attorney's Office dahil ang Public Attorney's Office po ay may memorandum of agreement sa mga certain organizations gaya ng NPC, PMPC, tsaka yung TPP po. So kapag ang kaso po ninyo ay may kinalaman sa pag-discharge ng inyong mga duties, hindi na po kayo dadaan sa indigency requirement ng PAO. No? Kayo po ay tutulungan, bibigyan po kayo ng libreng abogado po ng Public Attorney's Office. Salamat po. Maraming salamat po, Tony. And at this point, sisimulan na natin ang ating Q&A with media. As usual, ang ating ground rules, bibigyan ng pagkakataon ng lahat para sa isang tanong at isang follow-up question. Ang mga tanong lang na related sa ating press call, ang ating mga entertain, gamitin lang yung mic sa inyong harapan at sabihin ang inyong pangalan, media organization at ang inyong katanungan. We now open the floor for questions mula sa ating mga kaibigan mula sa media. Alright, Attorney Balido, maraming salamat. Habang inaantay ba natin yung mga kasamahan natin sa media,
We just like to clarify po ulit kung sino po yung mga pwedeng lumapit sa PAO. As a general rule po, ang pwede pong lumapit sa PAO, yung mga kababayan po natin na wala pong hanap buhay, no, tatanggapin po namin agad sila, basta may proof po. No? And then, kapag gainfully employed naman po, meron po kaming mga threshold na nire-require para po sa mga nakatira sa National Capital Region, hindi po dapat bababa sa 24,000 yung income requirement. And then, kapag nakatira naman po sa city, outside NCR, hindi po dapat bababa sa 22,000. And then, kapag nakatira naman po sa municipality, outside NCR, hindi po bababa dapat sa 20,000 yung income requirement. Follow up na po, attorney. So, to clarify, for NCR is 24,000, right? So, karamihan po ng nasa gobyerno ay yung sahod ay mas mataas kaysa doon. Meron po bang exception or meron po bang way para yung mga, or meron po bang pagkakataon na yung mga may income na 24,000 and above ay eligible naman na matulungan ng PAO? Sa kasong kriminal po, kapag yung empleyado ng gobyerno ay nakasuhan and then kinulong, automatic po talaga mabibigyan po ng abogado ng PAO. Kasi ang presumption po ay dahil nakakulong, ay wala na pong source of income. Then may mga certain government offices din po na may memorandum of agreement ng Public Attorney's Office. Ang ilan po dyan yung sa PNP, meron din po tayo sa DepEd, and marami pa pong mga government agency. And take note, yun pong aming income requirement ay yung net income po. So, i-assess po ng Public Attorney's Office kung ano po yung mga deductible doon sa pinaka income, and then ina-assess din namin kung meron bang mga utang or loan yung applicant para maibawas po namin hanggang sa ma-reach po yung pinaka take home or net income. Maraming salamat po. At napakita po natin kanina, attorney, yung napakaraming accomplishment ng PAO. At alam din natin yung mga programa ni PAO Chief. Balikan ko lang po muna yung mga accomplishment ng PAO. Ano po ba yung mga kaso na common na inilalapit sa PAO? Kasi marami tayong mga kasamahan nakikinig sa atin ngayon na ang concern ay baka hindi ako tatanggapin ng PAO. Kasi nabanggit na rin natin yung limitasyon doon sa net income kanina, but para po mabigyan ng mas malawak na understanding yung atin po mga listeners, paano po natin or ano po yung mga usual, common na cases na nailalapit natin sa PAO? So, doon po sa isang concern ninyo kanina, kung makakalapit ba kaagad-agad sa PAO or hindi, or meron bang certain requirement. At ka-clarify ko lang po, yun pong income requirement kasi ng PAO, para po talaga yun sa court representation. Meaning, yung kailangan po ng abogado na magre-represent sa kanya sa korte or tribunal or quasi-judicial agency. Pero kapag yung concern po ng isang kababayan natin ay more on sa judicial services, halimbawa sa pagpapalegal advice, pagpapanotaryo, ng pagpapagawa ng affidavit, hindi po kami nagre-require ng income requirement. So, pwede po agad-agad sila na makapag hingi ng simpleng legal advice, even if lagpas po ng 24,000 yung kanilang income. Now, with respect naman po doon sa ano ba yung mga common cases na na-handle namin, sa data po namin, pinakamalaki po talaga is criminal cases. Lalo na doon sa mga pinapile sa mga prosecutor's office. Doon pa lang, marami na po kaming ina-assist po. And kung specific naman na crime, yun po sa mga drugs cases. Salamat po. At na-clarify na yung limitation or rather yung requirement sa income, net income po ay for representation. But for notary, affidavit, and also yung legal advice, lahat po na gustong lumapit sa PAO ay pwedeng lumapit at libre po yung mga servisyo na iyon. Karagdagang tanong lang po, nabanggit nyo earlier na sa NCR po 24 hours kayo. And sa region naman, or sa district offices po ba, hanggang 10 p.m. Kindly clarify po para po mabigyan natin ng mas malawak na kumbaga options yung ating mga kasamahan or yung ating mga listeners na anytime pala pwedeng lumapit sa NCR at kung saan po yung location natin.
So, yung pong pagpapalegal advice or kung may mga concern po yung mga kababayan natin, ang option ko kasi dyan is una, pumunta po sa Public Attorney's Office na pinakamalapit po sa kanila. Lalo na kung may mga dokumento sila na gusto nilang ipa-interpret, so kailangan po ng physical presence. Now, meron naman pong online, no? Pwede sila mag-email sa Public Attorney's Office, pwede rin sila mag-comment doon sa mga kanya-kanyang FB pages sa mga district offices. And then, yun pong hotline po ng PAO Central Office, yun po yung 24 hours. So pwede pong tumawag doon kahit po outside NCR. May mga natatanggap po kami na tawag from Cebu, from Mindanao, no, from yung pong mga nagtatrabaho ng madaling araw sa mga BPO, and even po yung mga kababayan po natin na OFW. Nung tumatawag po sila ng alas 3 sa umaga, alas 4, kasi umaga sa kanila doon. So yun po yung nare-reach po ng ating hotline. Thank you, Attorney. Babalikan po natin yung servisyo para sa OFW in a while. We'll see po muna sa ating media practitioners. Thank you. Hello po, magandang umaga po. Captain Jonas po from PTV. Sir, ano po yung naging challenges din na kinaharap po ng PAO for the year 2025? At paano niyo po siya hinarap din? Isa po sa mga challenges namin, no? Actually yearly naman ito, yung mandato po ng PAO na 1:1 dapat yung ratio. 1 PAO lawyer for every organized sala. So yun po yung challenge sa amin na mabigyan sana kami ng mas maraming plantilla ng DBM. Kasi di ba, doon po nagkakaproblema kapag hindi po nasusunod po yung mandate po sa batas na 1:1 po dapat ang ratio. Ito po, given the figures mula po doon sa report po natin, ano po yung top priorities or changes po na tututukan po ng PAO for this year and doon po sa mga susunod pa na taon? Wala pong pagbabago, yun pa rin po. Kasi for us, regardless kung anumang type yan ng service, importante po yan. So, i-maintain lang po namin yung quality po ng aming service, whether yan ay judicial, quasi-judicial, or non-judicial. Okay po, sir. Salamat. Next question from on-site. Medyo nahihiya po ata yung ating media practitioners na magtanong. Baka po balikan na lang po natin muna yung OFW natin. Ano po yung mga services na pwede pang i-avail via po sa hotline? And of course, these OFWs po, may mga pamilya na naiwan sa Pilipinas. Ano po yung mga, or sa base po sa experience ninyo, ano po yung mga common na cases na pina-file or kumbaga help na hinihingi ng mga pamilya ng OFW sa Pilipinas para po mabigyan natin ng mas malawak na pag-intindi yung ating mga OFWs po and yung kanilang mga pamilya. Marami po kaming hinahawakan na labor cases ng mga kababayan po natin ng OFW. Lalong-lalo na po yung sa mga illegally dismissed po ng OFW, mga OFW po na hinaharas ng kanilang mga employer, o kaya mga OFW po na na-scam po ng kanilang mga agency. So yun po, kami po yung nag-handle po sa kanila. And yung sa hotline po natin, attorney, is it a number or a Facebook page? At paano po yung ways or ano-ano po yung channels ng PAO para po maabot ng ating mga OFWs? Yung hotline po namin ay telephone. So yun po, pwede pong tumawag daw po. Ano naman po yun, available naman po sa internet. So makikita naman po ng mga OFWs. Then, yun nga po, dahil na iba yung time frame ng mga OFW natin abroad, vis-a-vis dito sa Pilipinas, kaya po talagang minabuti po ni PAO Chief na dapat po may abogado na mag-duty po sa PAO Central Office from 5:30 p.m. hanggang kinabukasan po ng 8 a.m. Kaya may sasagot po dapat ng hotline. Thank you, attorney. And we'll see you again to our media practitioner. Yes, good morning, sir. No offense man to your guest panelists na dapat nating ma-address kay Brilliant Chief Persida Rueda Acosta. So, para mapalawak natin at mapaganda natin yung serbisyo natin sa mamamayan Pilipino, hindi pa po fully accomplished ng PAO based sa COA report
law and public data. Sana po meron po tayong 24/7 na legal aid sa lahat ng police station na wala pa sa PAW. So sana po magkaroon ng witness protection program ng PAW. Kasi ang DOJ lang ang may mandato. PAW can only refer lang. So sana magkaroon tayo ng maraming witness po ay maraming umaatras kasi natatakot at tinatakot at walang power protection. So 70% ng kaso nadi-dismiss kasi walang witness pag mismong may protection ang PAW. So sana magkaroon po tayo ng community legal aid clinic sa barangay, sa lahat po ng mga barangay na wala pa. So kung may PAW na mag-a-advise, bawas court cases. May suggestion also, PAW Cybercrime, magkaroon tayo ng PAW Cybercrime and Digital Evidence Unit. So, problema ngayon, dami pong scammer at online libel cases. Pero walang PAW lawyer technology expert. So, ano po masasabi natin dito po? Thank you, sir. Let's unpack individually po, sir. Unahin muna natin yung witness protection. Ano po ba yung mandato ng PAW at ano yung pwede niyang maitulong related to the suggestions ng ating bisita po? Sir, sa ngayon po kasi wala po sa mandato ng PAW, no? Wala po sa Republic Act 9406 yung Witness Protection Program na PAW mismo yung mag-handle. So I guess kailangan po nating susugan yan sa legislative para ma-amend po yung PAW law, para po mabigyan na ng power and authority yung PAW na mag-create po ng isang Witness Protection Unit. My last question, may last suggestion, magkaroon sana tayo ng in-house social worker and psychologist na wala pa sa PAW. Maraming rape cases, child abuse victim, walang emotional support. So, abogado lang ang kausap ng kliyente. Dapat magkaroon tayo ng ganito. That's will be all. Thank you. Salamat po, sir. Babalikan ko lang po yung magagandang punto and suggestions earlier and i-clarify na rin natin, sir. Ano po ba yung role ng PAW sa barangay? Kasi we understand na meron po tayong grupong taga-pamayapa. Bakit po wala dun yung PAW? Basically, wala po ang PAW sa mga katarungang pambarangay na hearing dahil hindi dapat magkaroon ng abogado during yung mga ganong klase ng hearing. Kasi as much as possible, pinagkakasundo po yung mga parties without their counsel. Kasi alam naman po natin, no, in reality, kapag both parties nagdala dyan ng abogado, ay syempre, yung interest noong kanya-kanyang mga party, yung ipaglalaban ng kanilang mga daladalang abogado. So, as much as makakapag-settle na sana, mas nagiging komplikado pa yung mga bagay-bagay. So dahil ang wisdom ng katarungang pabarangay ay talagang ma-expedite yung proceedings, walang delay, on their own magkaroon sila ng kasunduan. So hindi kailangan ng presensya or ng assistance ng isang lawyer, whether PAW man yan or private. But yun pong mga PAW lawyer po natin ay ang katuwang po ng ating mga barangay sa pagpapatatag ng kanilang pong kaalaman, no, at kanilang mga skills, training sa pag-i-implement po ng mga batas. Gaya po ng report ko kanina, kami po ay nagkakandak ng mga barangay outreach. So nakikipag-reach out po sa amin yung mga barangay kung kailangan po nila ng speaker sa mga ganitong seminar kung saan ipapaliwanag yung isang batas, for example, BAUC, or yung mga Safe Spaces Act, no, na mga batas, yung mga bagong batas na napapromulgate yan, si SAEB. So, readily nagbibigay po tayo ng mga speakers. So, yun po yung nagiging tulong po ng public attorneys sa ating pong mga barangay officials. Huling tanong na po related dun sa katanungan po kanina. No? May suggestion po na mag-create ng cybercrime unit within PAW. Mayroon po ba tayong similar or tinitingnan na posibleng mabuo na ganung unit within PAW? Kasi nga po marami tayong mga kasamahan, marami tayong kababayan, listeners natin ngayon na somehow may experience sa either cyberbullying yan, scamming yan, among others. So ano po yung
current setup natin or strategy to combat this within PAO? Sa ngayon po ay wala pa po kaming cybercrime division, pero napag-usapan na po ito ng top management. And then, sa ngayon na wala pa po kaming ganyang unit, ay nag-invest po kami sa training ng aming mga PAO lawyer. Marami po kaming pinapadala sa mga cybercrime related na mga trainings para po makatulong po doon sa paghawak ng kaso na may kinalaman po sa cybercrime. So, sa ngayon yun po yung mechanism na ginagawa namin, more on sa training po ng PAO lawyer. Kasi yung mga cybercrime cases po usually evidence-based naman po yan. So, paano i-handle ng PAO lawyer yung mga ebidensya na pinapresent ng prosecution against dun sa mga kliyente namin. So, yun po, more on evidence-based naman. Thank you po, Attorney. Good morning, sir. From Renz Real from Ronda Balita, Ronda Intriga and Showbiz. This is more related on what I've heard a while ago that you have a MOA agreement with the PNPC. Am I right? This is connection also in the showbiz because we're in show business. So how can we avail, example, for me as a talent manager and at the same time a reporter, for our rights regarding our talents? So that pertains to my example, my talent, little talent management with my contract with the talent. So how can we avail for them? In what way can you help for our problems regarding conditions and so ever the rights? Because you have a MOA agreement. So how will the PNPC? Anyway, we have a lot of friends from PNPC, and I'm curious about your MOA about with them. And another thing, sir, when we speak of PAO, it is more related to poor people, indigent. And you have the effort of going to barangays and you are trying to approach people. Then, how can you help for those really beneficiaries, we can say the poor people? They cannot avail of approaching PAO if there are problems because we know that they are more deprived of their rights. So, are there any actions regarding for those people, just living in sidewalks or indigent people like that, without trying to approach PAO? Do you have any actions to approach those really indigent people, as we call them, close and open and close, that really deserve to be serviced by the PAO? That's all. Maraming Thank you. salamat, sir. That's a fact. Isa-isa lang po muna. So, yung una pong tanong kanina ni sir, yung pong MOA ninyo with an organization, maybe you can discuss generally, sir, ano po ba yung, or sino-sino ba itong mga organizations na mayroon kayong ka-MOA, and anong benefits ng members ng organizations na yun when it comes to PAO, and paano natin ma-delineate yung role ni PAO doon sa ka-MOA niya and role ni PAO doon sa individual. Kasi pwede namang lumapit diretso po sa inyo eh. Ano yung additional na privilege or ng isang member ng organization na ka-MOA or ka-MOU po ng PAO? So yun po, nabanggit ko po kanina na meron po kaming memorandum of agreement sa PNPC, NPC, tsaka yung PPP. No? So yung mga members po ng mga organization na yon ay pwede pong dumirekta sa PAO at mag-avail po ng aming services, whether judicial man yan, kung meron pong kasong na i-file doon sa member, or kung gusto pong magkaso noong member. Or kung ang hinihingi po ng member na yon ay, for example, legal advice or counseling, part po yun ng non-judicial services. So yun po, pwede po kayong dumiretsa sa pinakamalapit po ng opisina ng Public Attorney's Office sa inyong mga bahay para po isang punit kung ano po ba yung service na gusto ninyong i-avail, whether judicial man yan or non-judicial or quasi-judicial. Maraming salamat po, and susugin lang natin, sir, yung first question. So, you clarified earlier na yung ka-MOA po ninyo, ang usual na service na ibinibigay natin ay yung mga, for example, a media practitioner, yung mga cases related doon sa trabaho niya as media practitioner. Pwede po yung ilapit sa inyo ng ka-MOU or ka-MOA. While yung cases naman related to the individual capacity of the person, pwede na niyang ilapit yon na kusa na as an individual sa PAO. Tama po ba yun?
I-clarify ko lang po, no, gaya po sa mga ibang MOA namin, sa iba't ibang mga organizations or government agency, yun pong requirement po talaga namin is dapat may kinalaman po yung inilalapit sa PAO sa pag-discharge po ng duty noong prospective client. So dapat, kung ang, for example, ang kaso i-file against doon sa member ng kunwari PMPC or NPC, dapat may kinalaman po sa trabaho noong member na yon. Pero kung yung kaso po or yung concern ay, for example, outside na po sa scope, halimbawa, nakasuhan po siya ng rape or murder, no? So doon na po papasok yung iba po namin mga requirements. Okay, sir. And yung last ko na question, sir, ano yung mga ginagawa ng PAO para po talagang maabot yung mga kababayan natin na kailangan yung serbisyo pero walang kakayanan na lumapit sa PAO physically? Posible po na kulang sa transportation, wala talagang pera. Meron po ba tayong mga ongoing programs na instead of our clients going to PAO, tayo mismo yung pumupunta doon, lumalapit at ibinibigay yung serbisyo natin? So apart po dun sa nabanggit ko kanina na nagpupunta po kasi kami sa mga community, sa mga IP community, sa mga barangay, komunidad, eskwelahan, mayroon pong office order yung aming office para po sa mga PAO lawyer na mag house to house po. No, mag-visit doon po sa mga kababayan po natin na senior citizen, na bedridden na po, sa mga PWD, no, para kung meron po silang concern, ay PAO na po mismo yung pupunta sa mga bahay nila. So ang kailangan lang po ay yun pong mga members ng family, noong senior citizen, noong PWD, or any person na may defect, ay ipaalam po ng mga family members na yun sa PAO or sa nearest PAO district office para mapuntahan po mismo ng PAO yung pong kliyente na yun. Sir, can I have a follow-up regarding your MOA with PMPC? Whom are you whom do you make an agreement with the president, the president of the PMPC? Or anyway, they are my friends. Maybe you don't want to disclose about the MOA. I may ask them anyway. That's why I'm trying to delve with, because I'm concerned with also my friends from PMPC. So yung pong MOA namin with PMPC, nung time na ginawa po yun, or in-execute, ay kung sino po yung pinaka-head nung PMPC that time. Pero ang effect po niyan is continuous po. No? So, Okay. yung mga members po talaga yung magbe-benefit mo. As long as qualified members sila or kumbaga ay na-maintain nila yung kanilang membership doon sa organization. Yes, sir. Well, anyway, thank you, sir. Thank you very much. Maraming salamat po, and we have few more. Magandang umaga ho, Attorney Ethan ho, ng Rodius Tabloid. Attorney, linawin ko lang ho, marami ho kasing nagtatanong sa akin sa aking programa. Yung pwede ho bang lumapit doon sa PAO lawyer, yun ho bang mahirap lamang o pati mayaman ho, pwede ho bang lumapit sa inyo, sir? So again, clarification lang po, no? Depende po kung anong service po yung hinihingi noong prospective client. Kung judicial service po yung gusto niyang i-avail, in which bibigyan po siya ng abogado, may income requirement po kami and merit test. Pero kung yung pong mayaman na yun or may kaya na kababayan natin ay gusto lamang magpa-legal advice, no, pwede po siyang mag-avail ng services ng PAO. Sir, isa pa ho, gusto kong linawin. Marami ho kasi nagsasabi, pagka sinabing PAO lawyer yung humawak ng kaso, palagi hong talo. Meron mo ba katotohanan dito, sir? Present ko po kanina yung aming winning rates, no? So, kung makikita naman po ninyo, mataas naman po yung aming winning rate per cases po. Tsaka yung overall po namin. Sir, last question na lang, sir. Kagaya ho namin sa media, itong trabaho ho namin, palagi ho kami nasa cyber libel. Pwede ho ba kami lumapit sa PAO lawyer? Yes po, opo. Kasi may kinalaman po yan sa pag-research po ng inyong duties and function as a media practitioner. Salamat po, sir. Ngayon pa lang lalapit na ako. Salamat po. Before we proceed with the next question, sir, let's unpack again. Kasi I think yun yung main na concern, na yung PAO ay pang mahirap lang.
While nabanggit na natin kanina, nabigyan na natin ng explanation, sir, maybe pwede natin i-highlight ulit kung sino ba talaga yung pwedeng lumapit sa PAO. Kasi nako-confuse, sir, yung representation na mayroong requirement, representation yung may pupuntang abogado mismo sa korte, na mayroon talagang requirement doon sa net income. And meron din siyang services na hindi nire-require yung income or your net income. So, balikan lang natin yun, sir, kasi nabanggit na natin kanina, but we just like to clarify na PAO generally is for all. It's not just for the poor individuals o yung merong net income below a certain threshold. So yun nga po, nabanggit po natin kanina, no, kapag ang ilalapit po ng ating kababayan ay non-judicial services or quasi-judicial services, pwede po sila mag-avail, libre po. Pero kung court representation na po yung i-avail, doon po namin i-apply po yung aming income requirement at merit test. Would it be safe to assume, sir, na ang pinakamagandang gawin ng ating mga kababayan kapag kailangan nila ng tulong ng PAO is to visit the nearest PAO office at doon nila malalaman whether they are qualified or not. At least, meron na tayong general information na ibinigay ngayon, so they will know yung likelihood ng posibilidad na matutulungan sila ng PAO. Para po hindi nila isipin na ganito kasi yung sahod ko, medyo mataas, lumampas doon sa threshold, hindi na ako lalapit sa PAO. Kasi meron po silang certain ways of determining. For example po, kapag nasa kulungan na, kahit na CEO pa yan ng isang kumpanya, pwede yung tulungan ng PAO pag nasa kulungan na yung taong yun. Pwede po ba natin ulit i-explain bakit po natutulungan natin yung iba na sinasabi ng or bakit tinulungan ng PAO yan? Sobrang yaman yan, CEO yan. Pero nasa kulungan na po kasi, attorney. Actually, sir, hindi lang doon sa mga situations na nasa kulungan na may mga instances din po na pwede pong tumulong ang PAO dito po sa mga kababayan po natin na somehow gainfully employed sa mga specific circumstances po na may urgency. For example po, mag-file po ng motion to post bail. O kaya mga kababayan po natin na biktima po ng vowsy. So sa mga ganong instances po, hindi po namin nire-require yung income requirement kasi may urgency po na kailangan gawin. So yun po. Thank you, attorney. Yes po, Attorney. Miss Marlene, Bridgestock po. One questions ko po ay, pwede po ba akong makahingi ng datos ng accomplishment report nyo base dun po sa mga nabigyan na natin ng tulong na reklamo ng PAO 2025 po. Actually, meron po kaming dalang parang sort of briefer or report noong 2025 po namin na statistics. Pamimigay po namin namin. Opo. And second po, due to the inflation, tumataas po, di po ba? According to sa statistic po ng PSA at saka ng DSWD, so mas maraming mahihirap kaysa sa mga middle class ang nangangailangan ng tulong. Paano nyo po bang ginagawa ng aksyon ang mas mahihirap na dumarami na mas kailangan ng mga legal services? Actually, ma'am, ito pong PAO operations manual namin kung saan nakalagay po yung income requirement. Nakailang na po ito, revisions. So dati yung pong income requirement ay mas mababa, no? So ngayon, tinataasan po namin yung threshold para mas marami pong mga kababayan natin yung makapag-avail po ng services ng Public Attorney's Office. So, tinitingnan din po namin yung mga ganyang aspect po ng inflation o yung mga pagbabago po sa mga ekonomiya ng bansa natin na may effect po doon sa income ng mga Pilipino. So, from time to time, open po sa revisions yung aming PAO manual para ma-modify po namin yung threshold sa income requirement. Lalo pat marami pong, let's say, dahil may inflation, lumiliit po yung income. And last po, sa 2025 accomplishment report niyo po, dito po ba, nakabase na rin po ba yung matagal na nirereklamo ng ating mga kababayan na sobrang tagal ng justice dito sa atin? Meron na po ba tayong record na mas matagal o mas mabagal na proseso o mas tumindi pa po yung tumaas ang process sa ating justice system? Yun pong mga nararanasan po natin na sort of delay po sa pag-dispose ng isang kaso, may mga
pag-address na po na ginawa po dyan yung Supreme Court, kaya po ng mandatory continuous trial. No? Kasi kadalasan sa mga criminal cases and other types of cases, kaya po nagtatagal yung pag-hear ng mga kaso is madami po masyadong postponement, whether doon man sa part ng complainant, sa part ng other party, or sa part ng judge. So, ina-address po yan ng mandatory continuous trial. Then, sa PAO naman po, on our part, kapag nakikita po namin na medyo matagal na yung kaso and then parang wala pa rin desisyon, on our own, nagpa-file po kami ng motion to resolve yung mga ganong kaso para po mapansin po ng judge or ng hukom na medyo natulog na itong kaso, kailangan po ng desisyon. And pwede rin naman po kasi kaming file po ng kaso, kunwari po ay violation po ng speedy trial or violation ng speedy disposition of cases. Or kapag po yung PDL ay, let's say, sa tagal po ng pamumulungan niya at wala pa rin desisyon sa kaso niya, then pag titingnan namin, na-serve na pala niya yung kanyang sentence pero wala pa kasing desisyon yung kaso, i-habeas corpus na po namin siya. Thank you so much. Okay. One last round of questions mula sa ating on-site. Okay. Hearing none and seeing none, ay nagpapasalamat tayo sa ating panauhin ngayong araw. And of course, sa ating mga kaibigan mula sa media na kasama natin dito sa ating PIA press con. One last time, may we ask for a short closing statement from Pao. Para po sa ating mga kababayan na nais pong pumasok sa Public Attorney's Office, no, yung sa mga law students po dyan or mga balak mag-enroll sa law school, marami pong opportunity sa Public Attorney's Office. Pag tinatanong po ako palagi kung bakit po ako pumasok sa Public Attorney's Office, ang lagi po kong sagot ay number one, yung exposure po at yung pong skills, no, yung training na binibigay po sa amin ng opisina. Dahil sobrang dami po ng kaso na na-experience po ng isang PAO lawyer, well, yung training po, no, yung experience ay masyado pong malalim. And then number two, competitive naman po yung salary ng ating mga PAO lawyer. And then syempre, yung pinaka-importante po, yun pong pakiramdam, no, yung altruistic feeling na yung pong dunong natin sa batas ay ginagamit po natin para makatulong po sa ating pong mga kababayan na wala pong boses, na wala pong kakayahan, no, na ipagtanggol yung kanilang mga sarili. Yung pong mga kababayan po natin na ino-oppress ng mga nasa kapangyarihan or may kakayanan, o yung pong mga kababayan po natin na nasa laylayan po ng lipunan. So, in-encourage ko po lahat na magpao po kayo. On behalf naman po ng Philippine Information Agency, kami po ay nagpapasalamat sa Public Attorney's Office, kay Atty. Carrillo, sa team po niya, and of course sa ating mga media practitioner. Aasahan po ninyo na mas marami pa po tayong bisita sa mga susunod na linggo, sa susunod na buwan, para po magbigay linaw sa mga katanungan sa gobyerno. Again, maraming salamat po and may you all have a great day. Thank you. Muli, maraming salamat at dito nagtatapos ang ating PIA press conference. Thank you.